Minsan kaya ng bukas. So, ayan mga kalinga pa, isang magandang umaga. Ay, hapon pala. Yan, joke lang. Kailangan maging happy. Magandang hapon na makulimlim na naman. Dito po sa amin, uso po ang tag-ulan. Sa mga naghahanap po ng ulan, pumunta lang po dito sa Bicol. Nandito. Nandito lang ang ulan. Sigurado magsasawa kayo. So, ayan tay, kamusta na tatay? Okay lang. Ay, shoutout na muna natin yung isang lalaki dyan na puro comment na negatibo. Okay. Na puro Tatay Reza na lang daw ang binabalag ko. Siguro hindi ka nanonood ng mga bagong scout ko. Yung mga tinutulungan. Panoorin mo simula't simula para... Shoutout sa'yo dyan. Nanood ka sa channel ni Vincent para makita. Shoutout sa'yo. Nakakapogi ka talaga. Awesome. Bayaan mo na si Vincent. Okay lang yan. Naiingit na puro na lang daw ikaw binabalag ko tatay ay. Ganun ba? Ay, kumbaga pampasundot-sundot na lang ito kay Tatay Rizan. Kumbaga, noong panahon ay sinundot ng iba, ako na lang susundot ng panguli. Hayaan mo na lang si Vincent yan. Ingit na naman tay. Manood ka na lang ng mga vlog niya dyan. Okay. So, ayun tay, nabalitaan ko si Lola, nagkasakit. Anong sakit ni Lola? Ano, yung parang matubig daw. Matubig po ang Katawan. Namanas yun eh. Namanas. So, yun po ang findings ng doktor. Tinurukan niya siya ng ano, yung pampaihi daw yun. Pampaihi? Naghipa-hipa man na yung mga paan. So, saan daw po nakukuha yung tatay? Hindi ko lang alam. Sino po nagbantay sa kanya? Dudang. Si Dudang. So, yun po yung ano, nag-ilang araw po si Lola sa hospital? Din, ilang araw din yun. Kulang-kulang isang semana din yata yun. Grabe, tagal ano. So, ayun, mahirap talaga sa panahon ngayon na magkakasakit kung wala ka din pera. Paano yung pang-suporta? Buti na lang tatay, may mga tao nagmamahal sa inyo. Merong income na kumbaga may pumapasok na income na pwedeng pang-suporta ano man, may PhilHealth man si mama. Yun, nakakabawas lalo yung mga PhilHealth, ganyan. So, yun pala yung naging ano ni Lola, naging sakit po. Sa ngayon po, kamusta pa ang pakiramdam niya? Inihingal pa rin parang may sa puso yata si mama. Ay, may sa puso. So, delikado yan tatay. Kasi, siyempre, dapat pag may ganyan sa puso, dapat kine-check yan. Wala po bang another na check-up? Bawang ko lang. Kasi, dapat... May iniinom si mama gamot. Pero, magpa-another option din po siya na magpa-check-up. Kung bakit po siya hinihinga. Kaya sabi ko sa kanya, wala siya magpara yung mamantika. At bawal yan. Sila niya tayo mataba yan. Pero exercise siya, kahit kunti. Lakad-lakad po. Kasi may edad na din si Lola. Ay ano yan, kunting lakad lang niya, nahihingal na siya. Kunting lakad po, inihingal na. Now. So, anong sabi po ng doktor na pwede niya pong gawin para mawala yung tubig sa katawan, yung bawas-bawasan kumbaga, tapos basta, yung mawala yung hingal. Pinagbawal lang yata yung yung nakakita ko siya, kain lang ng mga prutas ay. Mga prutas lang po ang kinakain. Wala na pong ibang kinakain. Bukod sa prutas po. Hindi ko lang alam. Bihira man ako magpasok dun. So, sigurado si Rachel, kinabahan yan. Kasi, yun. Alala nga yun, yung mabayaran na sa ospital ay kulang. Kaya nagpadala siya ng 24. Si Rachel. Buti na lang. Pinapush yung PhilHealth. Buti na lang may pera po na talagang pansuporta sa panggastos. So, ikaw tay, siyempre anak ka ni Lola. Ano po yung naramdaman mo yung panahon pong na-hospital si Lola? Ganun po. Ay, siyempre, mama mo yun. Ganun tayo, nag-aalala din tayo na siyempre, wala na nga tayong papa. Nag-iisa na lang yan. Walang pa ng mama. Siyempre, mag-aalala tayo. Kasi anak tayo niya eh. Ano po yung naging unang reaction mo tatay? Kasi nung una pa lang, sinabi ko sa kanya. Kung pabayaan sa sarili mo, maglakad-lakad ka dyan. Grabe po ang tinaba ni Lola eh. Ano po? Taba talaga siya. Kaya tapos namanas na siyang namanas. Ay buti naman. Pag nang ma-hospital ay nag-ayos-ayos man yung katawan niya. Medyo nag-upa-upa. Kasi yung parang yung pag tinignan mo nga yung mga ganito niya, parang may tubig. Tapos ito parang natupi na. Sobrang mataba. Pag nagchinila siyang ganyan, yan maga na. Kawawa man Pero ngayon wala man, hindi man na Pero ang nila sa kanya, yung nahingal siya, kunting lakad lang, hingal na. Yun po ang dapat ang maasikaso tatay. Dapat Tapos check up siya. Yung hindi pa siya dinadala sa ospital.
ano, hirap na siyang iangat yung paa niya, mabigat na nga, parang nga may tubig. Para bagay yung nakabuta ka na nalaman na ng tubig yung buta. Pag naghakbang ka, mabigat. Parang ganun. Ganun yung pakiramdam niya kahit di ko nararamdaman yun. Yun, nadala na siya sa ospital. Yun, naghupa na yung paa niya. So sa ngayon po, sino ba nag-aasikaso ngayon kay Lola? Yun man, ayos man siya. Nandiyan lang po. Nalabas-labas man. Kaninang maga, naglalakad-lakad man siya dito. Tama yan. Tapos maganda siguro tatay, dalhin nyo sa dagat siya. Ayan, nagpadagat nga yan. Dalhin sa dagat. Doon siya mag-practice po ng inhale, exhale, babad po sa dagat. Kasama yan kay, Pilate Martis. Opo. Dapat magbabad siya sa dagat. Kasi nakakapalakas ng baga yun. O baka, matubig na yung baga. May mga ganun kasi, nakakaroon. Sabi nga daw nung doktor, kung naanuhan daw na malulunod daw yung puso. Kasi may parang tubig na nga. Opo. Kaya pinanuhan siya ng pampaihi doon sa ospital. Sige lang ang ihi niya. Kaya ayun, nagaling man na siya. Nagaling na. Ang problema na lang nga ngayon niya, yung naganghingal siya. Kasi parang may sa puso pa din niya talaga siya. No? Yun ang delikado. Puso. Pero wala na pong another check-up siya. Hindi na po siya pinaano ng doktor na Hindi ko alam doon sa kapatid ko, si Maribel man na gano'n doon. Or magpunta po sa pinaka magandang hospital na may ma-detect talaga yun sa puso. Wala pong suggestion na gano'n? Ay, man. Para kasi natin, para sigurado tayo na malaman natin kung ano ba na siya? Lola. Chinik man na siya dumal sa... ECG, mga ganun po sa puso. Pero may mga iba pang aparato na piling sa puso. Yung mga high-tech na talaga. Kasi doon na malalaman kung may bara talaga, yung may mga di ba? Tinuhaan na siya ng dugo. Ano po, kamusta man po yung isang sa dugo? Ano ba sabi doon? Ano pong mataas sa kanya? Yung x-ray. Man daw, tumal lang. Kaya, bawal mama ko. Hinihingal pa rin po siya. Sobrang tinaba talaga ni Lola, Kailangan niya talaga pong magbabaw. Buti nga, nag-iba-iba na yung niya. Hindi kagaya nung dati. Parang pag tinignan mo mukha niya, parang matubig. Hindi man po siya nahihirapan magtulog, mga ganun po. Sabi niya nung yung hindi pa na-hospital. Opo. Sinasabihan ko nga, nakaupo, ganyan, kung mapasubsob, sabi ko, mahiga ka ng maayos. Opo. Mahiga ka nagkakabit sa higaan. Opo. Siyempre, mapasubsob baga siya. Opo. Mahirap na kung mapasubsob nga, di ba tay? Hindi mo akalain na sa sobrang antok niya, napaganon siyang masyado, isubsob siya. Ay, ang higa lang niya, parang nakaupo lang po. Yun lang niya. Kaya sabi ko, magiga ka doon sa higaan mo. Kaya, ayan ang resulta na niya. Yan po mga kalingap. Siyempre, kahit sino naman po talaga mag-aalala sa magulang. May magulang natin yun. Dahil kung wala ang magulang, wala tayo din sa mundong ibabaw na to. Siyempre. Kaya ako nga, pinanatag ko lang loob ka kung siguro kung mawawala man si mama, tanggapin na lang. Hindi man natin kagustuhan na mawala yan. Si Lord na nakakaalam yan. Kaya sabi ko, sige na lang dasal ko. Awa ang baga ng Diyos, nakalabas man ng ayos. Yan ang problema niya itong hinihingal siya. Pagdasalan din natin po sa lahat po ng mga nagsusuporta po sa Rochelle dyan, mga nagsusuporta. Sa lahat po, sa lahat ng mga viewers, bilang po Rochelle na viewers, lahat po sa mga minamahal natin mga kalingap, mga viewers, sana po ay pag-pray po natin ng mama ni Tatay Rizan na gumaling po agad. Dahil ayun, meron po pong nagdadaanan, nagkatubig yung katawan, madami daw yung tubig. And then, yun, hinihingal po. Yun na lang po ang problema, yung hinihingal. So, kung may mga alam po kayo kung anong pwede pong, pwedeng isuggest nyo dyan, mag-suggest lang po kayo dyan kung ano pwedeng gawin ni Lola para mawala yung hingal, comment lang po ninyo dyan at sasabihin ko po kay Tatay Rizan at kapag nagpunta po ako dito, na malapit lang po ito sa amin. Kaya, ayan tay, anong may papayo mo sa mga anak? Yeah, sa mga anak, malin nyo yung nanay nyo habang buhay pa. Kasi pag wala na, masisi kayo sa huli na. Huwag kayong pasaway sa mga mama nyo, sa mga magulang nyo. Number one. Kung pinagpa-aaral kayo, mag-aaral kayong mabuti. Yan. Kasi ako, di ako nag-aaral talaga mabuti, pero mahal ko ang mama ko.
Hindi ko lang kaya talaga mag-aral para walang napasok sa utak ko. Nagtrabaho na lang ako. Kaya kayo, malin nyo yung mga magulang nyo. Kasi mahirap pati pag nagkakasakit. Yes, number one. Yung mga, kayo dyan, mag-ingat din kayo at talagang mahirap talaga pag nagkasakit. Magastos. Yung mga nagmamahal sa amin dyan, lahat kayo dyan, mag-ingat kayo dyan. Ingatan nyo yung mga sarili nyo. Yun ang pinakamaganda. Si mama, mahirap talaga yung talagang yung mahirap yung dapuan kayo ng matinding sakit. Kaya mag-ingat-ingat tayo dyan. Lalo na yung mga minamahal nating Siyempre OFW. naman. Yung mga nasa ibang bansa dyan. Malalayo kayo. Yung malalayo. Kasi sila yung malalayo sa pamilya. Kumbaga wala sila kanilang nagbabantay. Walang mag-aalaga. Walang mahal sa buhay na naandun din. So, maswerte na lang kung mayroong mahal sa buhay na naandun nakasama. Kasi may mag-aalaga. May mag-aalaga. Kung wala, mag-isa lang. Napaka-delikado. Kaya shoutout po sa inyo sa lahat ng OFW dyan. Mag-iingat po kayo palagi. Lahat na po di ko na po maisa-isa yan. Kasi ang dami nating mga hero, mga minamahal na OFW. Saka pati matatagalan tayo pag isa-isa mo. Kaya marami yan. Baka milyon na siguro ang mga Pilipinong nasa ibang bansa. At shoutout din po sa lahat. At yan, laging samahan po lagi natin. Ang pinaka number 1 talaga sa buhay ng isang tao, ang wag po makalimot sa ating Panginoon na lagi magpasalamat at pagdasal natin ang ating kalusugan na lalong mas lumakas. At yung ilayo tayo sa kapahamakan at ilayo tayo sa mga sakit na darapo sa atin. At yan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa amin, sa pagsusuporta sa inyong masipag na scouter, Vincent Calyada, at siyempre kay Tatay Rizal, siyempre kay Rachel, kay Ruel, at siyempre sa buong team Kalingap, lalo na kala Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab. Tay, baka may huling mensahe ka po sa mga minamahal nating viewers. Ayan po, salamat po ulit sa inyong lahat dyan. At salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa Maglangga at sa buong team Kalingap. Lagi yung suportahan si Vincent at talagang masipag yan. Tama daw tayo, Tay. Okay lang yun, kahit sabihin nilang gano'n. Okay lang. Yun ang alam nila wala tayong magagawa. Shoutout na lang dyan sa mga nag-comment ng negatibo. God bless sa inyong lahat dyan. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye na tayo, Tatay. Yan.